Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan si Bitcoin ay bumagsak po sa presyong $42,000 kahit na nagkaroon po siya ng record-breaking na ETF trading volume. Kaya yan, ano kaya ang nangyayari? At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan ang sabi po rito ay BTC's price has considerably struggled since the US Securities and Exchange Commission approved spot Bitcoin ETF or exchange traded funds. Kaya yan. Yung presyo po ni Bitcoin ay nagkaroon po ng struggle. Ibig pong sabihin ay nahirapat po siyang umakyat mula po nung nagkaroon ng approval ang ng US SEC sa spot Bitcoin ETF nito. Yan, ang dami pa namang mga market analyst na nagsilabasan bago po yung approval ng spot Bitcoin ETF, kung saan ay ayon po sa kanila ay kapag nagkaroon po ng approval ang spot Bitcoin ETF ay magdudulot daw po ito ng isang catalyst. Sasabog daw po ang market price ni Bitcoin. Ayan. Ngunit mukhang yung ating napagmamasdan ngayon na performance ni Bitcoin ay mukhang nag-i-struggle po siya, or mukhang nahihirapan naman po siyang umakyat. Kaya nakakapagtaka. Kasi kumbaga base po sa mga market analysts, kumbaga nagkaroon po kasi ng approval ang spot Bitcoin ETF ay marami pong mga financial institutions ang papasok dito sa spot Bitcoin ETF. Mag-i-invest po sila kasi mas safe na po kung ganitong kapag pasok na siya dito sa ETF. Ayan, mas magiging safe po siya kumpara sa mga ordinary, yung mga dati na bumibili po tayo sa mga crypto exchanges. Ayan, kasi kung yung nakakatakot po kasi sa mga crypto exchanges, kung katulad na lamang yung nangyari kay FTX, nag-collapse. Ayan, tapos nandyan yung mga funds natin. Ayan, ay parang wala po tayong insurance. Hindi po insured yung funds natin yan kasi nag-collapse nga. Ayan, at mukhang alanganin kung maibabalik pa sa atin yung funds natin na nawala. Ayan, pero kung dito sa ETF, at least regulated po yan. Binabantayan po yan mismo ng US SEC. Kaya yan po ang kagandahan kung nagtitrade tayo sa mga ETF. Yan, yun nga lang at talagang nakakatakot yung talagang nakakapagtaka rito ay bakit parang walang impact yung approval ng spot Bitcoin ETF na ito ngayon sa presyo ni Bitcoin. Yan, still the ETF have attracted many investors, resulting a record trading volume within the first 2 days of trading. Kaya yan na nga, nakapag-attract naman daw ang spot Bitcoin ETF ng maraming mga bagong mga investors, mga financial institutions pa, at may matinding pagtaas sa yung tinatawag nilang cash, yung inflow ng funds. Yan, may malaking funds na pumasok. Yan, at nagkaroon po siya ng record breaking, ayan, na trading volume. Sa loob lamang yan ng noong 2 araw. Ayan, sa loob ng 2 araw mula nung na-approve ang spot Bitcoin ETF. Pero bakit ganito at wala pa ring hindi pa rin sumasabog ang market price ni Bitcoin? Kaya ano kaya ang dahilan? Sabi dito ay Bitcoin ETF sees record trading volume. Available data shows that spot Bitcoin ETF collectively achieved a substantial trading volume of approximately $8 billion. The volume peaked at approximately $4.6 billion on the inaugural day, followed by a volume exceeding $3 billion on the second trading day. Kaya yan po yung mga naganap na trading volume nitong
2 araw lamang mula nung na-approve ang spot Bitcoin ETF. Yan, may pumasok po kaagad na $8 billion. Ayan, noong inaugural day ay may pumasok na $4.6 billion. Tapos sinundan po ito. Yan, sa kasunod na araw ay sinundan po ng $3 billion. Ayan. Laking amount ng pera, pero bakit? Grayscale GBTC ETF emerged as the most actively traded spot Bitcoin ETF during this period. Impressively, it recorded a total trading volume surpassing $4 billion, solidifying its position at the forefront of the market. Kaya yan, ito po yung spot Bitcoin ETF ni Grayscale ang patok sa mga investors. Yan, ito po yung kanyang GBTC ETF. Yan po yung kanyang ticker. Kaya marami pong bumili. Ibig sabihin ay mas maraming mga investors ang nagtitiwala dito sa platform, or mas gustong-gusto nilang ginagamit ang platform ni Grayscale. Yan, siguro ay parang siya siguro yung Binance. Yan, pagdating dito sa mga ETF. Maganda siguro yung kanyang platform, mas madaling gamitin, kaya ayan, mas pinipili siya ng mga investors. Kaya isa po siya sa mga nakapagtala ng trading volume na umaabot po ng higit $4 billion. Kaya siya po ang nag-solidify sa kanyang position, or nakakuha sa nangungunang position yan sa market ng spot Bitcoin ETF. Ayan, ito po yung mga nakikita natin dito. Yan, si GBTC, Grayscale Bitcoin Trust BTC. Ayan, nakikita natin yung kanyang blue bar dito, horizontal blue bar. Siya yung may pinakamalaki. Ayan, volume in 2 days. Yung sumusunod po dito ay yung si iBit, iShares Bitcoin Trust ni iBit. At ito si Fidelity naman yung sumunod. Ayan, yan yung chart po dito. New issuers like BlackRock, Fidelity, Bitwise, and others also saw considerable trading activities during the days. Notably, BlackRock CEO Larry Fink praised the early success, adding that he saw the top cryptocurrency as an asset class rather than a currency. Kaya yan, ikinatuwa naman po ng CEO ng BlackRock na si Larry Fink ang tagumpay na ito. Yan, ang early success na ito, sapagkat nakita na po niya na si Bitcoin ay isa na po siyang asset class. Yan. However, some analysts argued that this early trading activity was a flop because most came from Grayscale's outflow. But Bloomberg analyst Jeremy Seifert countered that such arguments were clickbait based on God candle expectations that were out of touch with reality. Ayan, ito po yung aktual na sinabi ni Jeremy Seifert sa Bloomberg, kasi sabi po kasi ng ilang mga analyst ay isa lamang daw po itong flop or pumalya yung pangyayari na ito. Pero sinabi po ng isang Bloomberg analyst na si Jeremy Seifert ay ayan, sabi niya dito ay ito yung kanyang paliwanag. We kept talking about how a significant amount of money into these things were going to come from other Bitcoin and crypto-related exposures. And we kept talking about the longer-term impact of what this may open up as a breach. Anything talking about this being flop or terrible is either clickbait or just had God candle expectations that were out of touch with reality. Kaya yan po yung aktual na sinabi ni Ginoong Seifert dito, na lahat daw po ng mga taong nagsasabi na ang successful na spot Bitcoin ETF, yan yung approval ng spot Bitcoin ETF, at ay sinasabing palya, isa itong pumalya or palpak, ay ayon po ay Ginoong Seifert ay sila yung mga tao na umaasa sa mga clickbait. Ayan, or sila yung umaasa sa mga or sila yung mga taong umaasa sa isang God candle. Ayan. Kapag sinabi po kasi nating God candle, ay ito yung
magpapakita sa ating chart na talagang magbibigay ng matinding paglago. Pero wala po talagang ganyan. Yung parang ganyan lamang po yung kanyang pagkaka-describe. Isang napakalaki or yung parang price surge na rin po yan na binubuo lamang ng isang candlestick. Kaya yan po yung kanyang sinabi rito. BTC price falls following sell pressure. Kaya yan, ito po talaga yung nangyari dito. Base na rin po sa aking sariling opinion ay sinundan po kasi ng sell pressure. Yung nung nagkaroon ng approval ang spot Bitcoin ETF ay dito po talaga nagbintahan yung maraming mga investors. At siguro ay baka lilipat po siguro sila sa mga ETF. Siyempre maraming mga holders ng mga Bitcoin. Pero sa mga nakalagay sa kanilang mga private wallets, yan, sa mga exchanges, at siguro ay gusto po nilang lumipat sa mga ETF. Kaya siguro ay binenta po nila. Ayan, or yan, hindi natin alam kung paano ba kasi itatransfer yan. Kung pwede bang direktang i-transfer na lang yung Bitcoin. Ayan, pero sa tingin ko ay pwede po siguro yan, direktang i-transfer yan. Yan, at ayun nga lang, at hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit maraming nagbebentahan ngayon. Amidst the heightened trading activity, Grayscale transferred 4,000 BTC valued at $183 million to Coinbase. This transaction, conducted in 4 batches of 1,000 BTC each, transpired on Coinbase Prime, a significant participant in the recent initiated Bitcoin ETF. Kaya yan, si Grayscale daw po ay nag-transfer ng 4,000 na Bitcoin. Nagkakalaga po ito ng $183 million dito kay Coinbase. Ayan, 4 na beses daw po niya na isinagawa yung transaction na ito. It is worth highlighting that Coinbase serves as a broker and custodian for Grayscale. So this BTC transfer may constitute a deposit originating from the sale of Grayscale's ATF. Kaya yan, may kaugnayan po pala ang Grayscale kay Coinbase. Ayan, nagsisilbi po pala si Coinbase na kanilang broker at saka custodian. Yan, ito po yung 4 na isinagawang transaction ni Grayscale. Tigwa 1K po na Bitcoin yung kanyang inilipat or transfer kay Coinbase. Additionally, on-chain analyst J.A. Martun noted the potential for increased sell orders in the Bitcoin market. He pointed out that 2 sell orders encompassing 1,900 BTC were positioned to trigger at the specific price points. The first is 894 BTC at $44,000 and an additional 1,071 BTC when the asset reaches 45,100. There is currently a prolonged period of strong selling pressure, which may have peaked. It is possible that the price may begin to revert to the mean at this time, crypto analyst Martun stated. Kaya yan, ayon po kay analyst na si Martun, ay marami daw po talaga kasing nagbebenta ngayon. Kaya nagdudulot po ito ng selling pressure dito kay Bitcoin, kaya po siya bumabagsak. This transaction significantly impacted Bitcoin's price. Bitcoin dropped by more than 7% to under $42,000 before rebounding to $42,781 as of press time. Kaya yan, yung matinding pagbebenta na ito or selling pressure dito kay Bitcoin ay ito daw po yung nagdulot sa kanyang pagbagsak ng 7% papunta po sa mababang presyo na $42,000. Ngunit ito naman po ay tumalbog sa presyo na ito at nakabalik po siya ng bagya. Ayan, tumalbog po siya or nakarecover po siya ng bagya sa presyong $42,781. Kaya yan po yung tanging dahilan dito. Marami po yung selling pressure kung bakit bumabagsak si Bitcoin ay marami pong nagbebenta. Yan, pero sa tingin ko ay mga nagti-take profit po siguro ang mga ito. Mga nagti-take profit kasi ito yung mga nakabili siguro sa mga mababang presyo ni Bitcoin at nagbebenta po siguro sila, pero syempre hindi po nila binebenta lahat, yung parang nagti-take profit lang or kinukuha lamang talaga nila yung karapat-dapat na gain para sa kanilang pag-i-invest mismo. Kaya ayan, sa dami po ng mga nagbebenta ay yan po yung dahilan kung bakit
hirap pong makaangat si Bitcoin at ang nangyari pa rito ay bumabagsak pa siya. Pero sa aking sariling opinion ay hindi rin ito magtatagal. Yung selling pressure na ito ay temporary lamang ito. Yan, hindi po nila mapipigilan ang pag-angat ni Bitcoin. Aakit at aakit na rin po ito. Lalong-lalo na at papalapit naman ang sunod na catalyst. Ito po talaga yung talagang catalyst talaga. Dito yung Bitcoin halving. Yan. Ito yung talagang mas matindi pa yung impact nito kumpara dito sa approval ng spot Bitcoin ETF na ito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.